Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng malawakang inisyatiba para tugunan ang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Ang Oplan kontra Baha ay isang programa kung saan magsasanib-sanib puwersa ang buong pamahalaan ng mga LGU at mga pribadong sektor sa paglilinis ng mga ilog, creeks, drainage systems at pagsasaayos sa mga pumping station para maiwasan ang pagbaha. Ayon sa Pangulo, aarangkada ang malawakang cleaning at clearing operations sa loob ng 9 na buwan at mahigpitan niya itong ipatutupad para magtuloy-tuloy ang positibong epekto nito. I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Magbibigay ang China ng nasa $2.4 million o katumbas ng mahigit 141 million pesos sa Pilipinas para sa mga residenteng nasalanta ng Bagyong Tino at Uwan. Kabilang sa nasabing donasyon ang $1 milyong na cash at $1.4 million na tulong material. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Chinese Embassy sa Maynila sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa dalawang magkasunod na bagyo. Umaasa ang embahada ng China na mare-recover agad ang mga Pilipino ang pinsalang dulot ng mga bagyo. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, Mapia Mapita, magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Nasa 50 pabahay ang ipinagkaloob sa pamilya ng mga ulama sa Barangay Bayanga, Kapatagan, Lanao del Sur. Umaabot sa 48 metro kwadrado ang sukat ng kada bahay na may 3 silid-tulugan, sala, kainan, kusina, banyo at beranda. Bukod dito, mayroon din itong solar-powered water system, bakod at arko sa entrada. Layo ng proyektong Darussalam Village o Abode of Peace na bumuo ng huwarang komunidad na nakabatay sa moral governance at halal housing principles. Ayon kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, ang pagbibigay ng disenteng tirahan ay isa sa pangunahing prioridad ng Bangsamoro government para tugunan ng batayang pangangailangan ng bawat pamilya. Sa ngayon, nakapagtayo na ang MHST ng mahigit 2,000 housing units sa buong rehiyon. Samantala sa iba pang balita, formal nang inilunsad ng Ministry of Science and Technology o MOST BARM ang TechnoHub Project. Layo ng proyektong palakasin ang kakayahang teknolohikal ng rehiyon at hasain ang lokal na talento ng mga Bangsamoro. Ang TechnoHub Project ay nagkakahalaga ng 75 million pesos kung saan 25 million pesos ang inilaan para sa bawat TechnoHub na itatayo sa Cotabato City, Malindigao SGA at Lamitan City, Basilan. Ayon kay MOST Minister Baileng Mantawil, higit pa sa mga gusali at pasilidad, ang proyekto ay simbolo ng tiwala at pag-asa, tiwala sa kakayahan ng mga Bangsamoro scientists at kabataan at pag-asang maiaangat ang ekonomiya sa pamamagitan ng agham at teknolohiya. Mag-aalok ng technohubs ng research, mentorship at training programs para sa mga siyentipiko, estudyante at negosyante bilang hakbang tungo sa mas makabagong Bangsamoro. At yan ang mga balita ngayon dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.